Okay, ngayon, yung topic ko pong ituturo ngayon sa inyo is about committed to God. Everybody says, committed to God. Hindi po yung Tagalog na committed. Mula sa malapad, committed. Pag sinabi pong committed, para sa Diyos, malalim po ito. Sabi po dito, what is committed to God? Ito po. Committed means being fully dedicated. Faithful and determined to do or support something consistently. Even when it is difficult. It is decision of the heart to stay, continue, and remain loyal no matter the situation. So makikita natin, ang committed pala to the Lord o committed to God, talagang buong-buo talaga na ikukumit natin ang ating sarili. Hindi seasonal, hindi parang ningas kugon. Dapat consistent. At sa kahit anong sitwasyon, in difficult situation, patuloy tayo na talagang magtatalaga ng ating buhay dahil nakakomit tayo bilang tayo'y tinawag ng Panginoon na kanyang mga manggagawa at lingkod ng Diyos. Kaya, we need to understand, as a workers and leaders ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, lahat tayo ay nakakumit sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na ang first priority po natin ay walang iba kundi ang magtalaga ng buhay, oras, panahon sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng committed to God or to the Lord. Okay. Sabi po ni Joshua, yung kanya pong mga kasamang mga Israelite ay, ang Israelite po kasi meron tinatawag na 12 tribes. Pero ito pong si Joshua, yung ibang mga tribes ay sa iba gustong maglingkod. Pero ito si Joshua ay kanya pong hinamon ang kanyang mga kasamang mga kapwa-lahing Israelita. Kung kanino kayo gustong maglingkod, mamili kayo, sabi ni Joshua. Pero sabi po ni Joshua dito sa Joshua chapter 24 verse 15, but as for me and my household, we will serve the Lord. Kung gusto niyo maglingkod sa mga ibang Diyos, sabi ni Joshua, pero ako at ang aking buong sambahayan ay sa Diyos lamang maglilingkod. So, ibig sabihin, nagdeklara si Joshua ng pagkukumit ng kanyang sarili para paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos din natin pinaglilingkuran sa ating kapanahunan. At ang kagandahan kay Joshua, hindi lang yung kanyang sarili ang kanyang ikinukumit. Dahil siya po ay merong power and authority sapagkat siya ang head of the family, sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. So makikita po natin, hindi siya papayag na siya lang ang maglilingkod, magkukumit sa Diyos. Buong tangkas, buong pamilya niya ay isasama niya na dapat naglilingkod rin sa Diyos. Kung gusto niyang mag-commit, pati ang kanyang buong sambahayan ay dadalhin niya sa pagkukumit para maglingkod sa Diyos. At yan din po yung aking prinsipyo. Bilang inyong pastor, makikita niyo po, yung aking mga anak mula sa pagiging maliliit hanggang sa mga nagbinata. Alam niyo po ba, kapag ang mga anak po natin ay nagbinata na, kapag nasa elementary, kayang-kaya pa rendahan yan. Pero kapag ang ating mga anak ay high school na, kolehiyo na,
may kanya-kanya na po yan mga buhay. Tandaan niyo po yan. Marami po akong kilalang mga kamanggagawa ko pero yung po mga anak nila ay wala po. Na kung saan-saan po talaga nagpupunta at itinuon ang buhay. Pero sa akin po, hindi po uubra yun. Hinuto ko po at hinubog ko po ang aking mga anak. Dahil ako po ay nag-commit sa Panginoon, kasama din silang maglilingkod sa Diyos. Gaya po ni Joshua. As for me and my household, we will serve the Lord. Kaya kung makikita niyo po, yung 3 anak ko po, kahit mga binata na, kahit merong may asawa na, kahit nag-aaral ng kolehiyo, si Eunice kahit po nag-OJT sa Manila, kahit pagod, isang linggong pagod, pumapasok pero uuwi siya, pagod sa biyahe, pero pagdating po sa bahay, hindi mamamahinga yan. Kagad po yan, araw ng Sabado ang uwi niya, kagad po yan, magpa-practice pag Sabado. Hindi sa mga ngatwirang pagod siya. Bakit? Kasi po, nahubog ko po sa kanila na dapat priority ang maglingkod sa Diyos. Napakahirap po yung kanyang ginagawa pag-kolehiyo. This coming Friday, next Friday, January 30, ang worship team ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ang tutugtog po sa pangkalahatang gawain po ng mga Kristiyano sa San Ildefonso. Ang ating worship team po ang tutugtog. Sabi ko kay Eunice, umabsent ka ng Friday, tutugtog ka. Sabado po uwi niya, pero sabi ko sa kanya, umabsent ka ng Friday sa opisina mong pinapasukan, tutugtog ka. Opo, Papa, uuwi po ako. Ganun ko po pinaprioritize. Kapag po merong gawain, lalo po yung gawain sa January 30, pangkalahatan po yon, Body of Christ. Isang napakalaking pribilehiyo na ang worship team ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ang niloob ng Diyos na tutugtog. Kahit siya po'y may pasok na sa Manila, pinauuwi ko po ng Friday para lang po tumugtog sa gawain na yon. Bakit po? Dahil nakakumit ang aking anak para paglingkuran ang Diyos. Kaya mga kapatid, bilang tinanggap niyo ang pagiging workers and leaders, manggagawa ng Panginoon sa simbahang ito, dapat maintindihan natin yung ating pagiging committed, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Dapat, lagi po natin pinaprioritize. Inuuna kung may conflict sa ating mga schedule. Sabi nga po ng kasabihan, pag gusto, may paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Hindi tayo po pwede magdahilan sa Lord. Ang napakahirap pong bigyan ng dahilan ay yung pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat po kahit may conflict, aayusin po natin yan sapagkat ang ipaprioritize natin ay ang ating committed para sa Diyos. Kaya makikita po natin, si Joshua, grabe po yung prinsipyo niya. Sige, kung kayo ayaw niyo maglingkod sa Diyos, pero ako at ang aking buong sambahayan, sa Diyos kami maglilingkod. I hope tayo rin po bilang mga ilaw at padre de pamilya ng ating tahanan, ng ating pamilya, dapat po tayo po ang merong power and authority. Praise God. Tayo po ang dapat talaga na nasusunod. Hindi po yung mga anak natin. Dapat po tayo din po ang maging good example sa ating mga anak. Kasi kung tayo po mismo ay hindi makakakitaan ng example, wala silang pagkukunan. Wala silang magiging inspirasyon. Kaya dapat po, kung paano tayo tumitindi, kung paano natin pinaprioritize ang maglingkod sa Panginoon, dapat po ay maipakita po natin sa ating pong pamilya kung paano tayo talaga nagkukumit sa Panginoon. Ako kung bakit ganyan po yung mga anak ko, sapagkat nakita po nila mula po pa po nung unang panahon pa na ako naglilingkod, nakita nila kung paano ako nag-commit sa Panginoon.
Kahit maraming bagyo, maraming unos, maraming trials, maraming challenge na sinalubong, sinuong ang kanila pong tatay. Pero nakita po nila kung paano ako nag-commit sa Panginoon. Kaya wala silang maidadahilan kapag sila po ay sinabihan ko, binigyan ko ng instruction. Kasi po, alam nila kung paano nag-commit ang kanilang padre de pamilya. Kaya gaya po ni Joshua, meron siyang power and authority. Bakit po? Kasi nakita sa kanya ng kanyang buong sambahayan kung paano siya naging dedicated para sa pagkukumit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 1, being committed is wholehearted. Ang pagiging committed po natin dapat buong puso. Hindi po pwedeng 1/4, hindi po pwedeng 1/8, hindi po pwedeng 1/2, hindi po pwedeng 3/4. Dapat wholehearted. Kapag sinabing tayo po'y nagkukumit, huwag kang magtitira. Dapat buong puso. Nandyan ka na, tinawag ka ng Panginoon, ibigay mo na ang buong puso mo na pagkukumit para sa pagsunod sa Diyos. As a workers and leaders ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ang nais ng Panginoon, huwag kang magtitira. Ang gusto niya, buong buo na ibigay natin ang ating buong puso, buong oras, panahon para siya ang ating tunay na i-priority sa ating pagsunod sa Kanya. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibigin nyo ang inyong Panginoon Diyos. Kaya paano po tayong magkukumit ng kalahati? Paano tayong magkukumit ng 1/4? Dito nga ang sinasabi ng Diyos, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong puso, ang gusto niya, siya lang ang tunay nating iibigin. Kapag iibigin natin ng Diyos, talagang makapagkukumit talaga tayo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Bakit? Sapagkat iniibig natin siya ng buong buo. As a workers and leaders, yan ang nais makita ng Diyos sa ating lahat. Second point, being committed is shown through obedience. Ang pagiging committed ay nakikita sa pagsunod. Hindi lang po sa salita. Kapag tayo tunay na talagang nag-commit sa Diyos, hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, hindi lang sa panaginip, kundi sa tunay na pagsunod na may kasamang gawa. Ito po ang tunay na committed sa Diyos. Nakikita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa na bunga ng ating tunay na pag-ibig, pagmamahal at pagsunod sa Diyos. John chapter 14 verse 15, Jesus said, if you love me, keep my commands. Sabi ng Panginoon, kung iniibig niyo ako, kung totoo niyo akong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang bukang bibig ng maraming mga Kristiyano, ang bukang bibig ng maraming mananampalataya, ang bukang bibig ng maraming mga manggagawa ng Diyos, iniibig ang Panginoon. Pero ang tunay po palang manifestation ng tunay na nagmamahal sa Panginoon, mismo ang Panginoon ang may sabi, if you love me, keep my commands. Susundin nyo ang aking mga utos. Iingatan nyo mula sa inyong puso, isip at kaluluwa ang aking mga utos. Nakaakibat ang pagsunod ng tapat at may kapakumbabaan. Dahil tunay nyo kong iniibig. Kaya ang tunay na committed sa Diyos,
makikita sa pamamagitan ng ating pagsunod. Kaya ito po ang napakahalaga na maunawaan po natin bilang tayo po ay mga manggagawa, hinirang ng Panginoon sa church na ito. Napakahalaga po na maipakita po natin ang ating pagsunod sa salita ng Diyos na meron pong katapatan at meron pong kapakumbabaan. Number 3, being committed stands firm even in trials. Ang pagiging committed sa Diyos, naninindigan kahit may matitinding pagsubok sa buhay. Marami pong Kristiyano, marami pong mga manggagawa na nakita ko na po kapag dumadaan po sa trials, dumadaan po sa challenges, dumadaan po sa iba't ibang pagsubok, apektado po yung kanyang commitment sa Diyos. Apektado. Pero ang tunay po palang committed sa Diyos, kahit may unos, kahit may bagyo, kahit mayroong mga difficulties na nararanasan sa buhay, pero patuloy po siyang naninindigan na lagi niyang pinaprioritize na patuloy na unahin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung nais niya, hindi yung kalooban niya. Tingnan niyo po yung tatlo magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach at Abednego. Sa aklat po ng Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Ito pong tatlo pong ito ay dahil po sila ay hindi sumunod sa utos ni King Nabucodonosor na yumukod doon sa Diyos-Diyos ang ipinatayo ni King Nabucodonosor na 70 talampakan ng taas. Hindi yumukod, hindi nagbigay galang. Kapag merong hindi yumukod, hindi sumunod doon, ipatatapon sa naglalagablab na pugon, kamatayan ang kaparusahan. Dahil itong tatlong ito, na si Shadrach, Meshach at Abednego, ay nakakumit ang lalim na kanilang relasyon sa Panginoon. Kahit alam nilang kamatayan ang kapalit, pero hindi sila yumukod. Nanindigan sila sa alam nilang tama na makapagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Ano po yung sabi ng tatlo? Sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, sabi nila, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Sabi ng tatlo sa mahal na hari. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran na magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Sa verse 18, sabi ng tatlo, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Grabe po yung paninindigan. Grabe po yung prinsipyo. Grabe po yung pagpapahalaga nila. Grabe po yung katapatan nila. Grabe po yung kanilang commitment sa Diyos. Gawin niyo po kung ano po ang gusto ninyo sa amin. Dahil kami po'y sumuway sa inyong utos. Kung kami po ay ipahahagis nyo sa naglalagablab na pugon na yan, sige po, handa po kami. Hindi po kami tututol. Pero alam po namin, mahal na Hari Nabucodonosor, ang Diyos na aming pinaglilingkod at nakilala, siya ang magliligtas sa amin sa iyong kapangyarihan, pati na rin sa pugon na yan. Pero sabi nila sa verse 18, pero mahal na Hari, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa tiyak na kamatayan sa pugon na yan at sa iyong kapangyarihan, hindi pa rin kami magsisisi. Hindi pa rin kami tatalikod para sambahin ang Diyos-Diyos ang ipinagawa ninyo. Grabe po yung katapatan. Grabe po yung commitment ng tatlo. Kahit sa napakahirap na kalagayan, kahit buhay ang kapalit, kamatayan ang kapalit, physical na kamatayan, pero hindi nila kayang itatwa at talikuran ang Diyos nilang nakilala at pinaglilingkuran. Kaya po, yan po ang tunay na kahulugan ng sinasabing
committed sa Diyos. Always stand firm even in trials. Workers and leaders, I hope dumating man sa ating buhay yung mga trials, challenges, pero dapat patuloy tayong titindig, patuloy tayong maninindigan na ang Diyos pa rin ang dapat nating inuuna na pinaprioritize, na dapat gino-glorify, pinaglilingkuran at binibigyan ng kapurihan sa ating mga buhay. Hindi dapat tayo nagpapaapekto. Hindi dapat tayo nagpapapigil sa lahat ng gawa at atake ng dyablo para tayo pahintuin, para tayo padapain, kundi i-overcome natin ang lahat ng mga trials, challenges, difficulties sa ating buhay. Patuloy natin uunahin ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, nung nagalit na sobra si King Nabucodonosor, nagpanting yung tenga niya doon sa narinig sa 3. Kaya sabi ni King Nabucodonosor, tingnan ko lang kung kaya kayong iligtas ng inyong Diyos. Sige. Kaya sabi niya, painitin pa ng pitong ulit pang init ang pugon. Katungan niyo pa ang pugon. Sapagkat for the first time in his life of King Nabucodonosor, noon lang siya nakadinig ng ganun taong kumontra at sumagot sa kanya ng harapan. Yung mga taong iyon na merong tunay na committed sa Diyos. Kaya nung pinahagis yung 3, pagbagsak sa apoy, ang unang namatay yung naghagis. Pagbagsak sa apoy, kagad may kasama. Walang iba kundi ang anghel ng Diyos. Isinugo niya para proteksyonan sa napakatinding init yung 3 na yon na nandigan sa pananampalataya sa Diyos. Iningatan ng Panginoon. At pagkatapos, nagulat si King Nabucodonosor. Bakit tila 4 yung lumalakad sa apoy at yung isa ay tila Diyos? Kaya lumapit siya doon sa pugon, tinawag niya Shadrach, Meshach at Abednego, hali kayo. At nung kanilang malapitan na talagang nakasalamuha yung 3, niyong buhok ay hindi nag-amoy usok. Kaya kinilala ni King Nabucodonosor na yung Diyos ng 3 ay walang ibang Diyos na tulad niya. Ipinurumot pa niya sa posisyon yung 3 tauhan niya na yon na sumuway sa kanyang utos na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang epekto sa buhay natin? Kapag sa kabila ng mga difficulties, sa kabila ng mga trials, problem na minsan ay nasa sagupa natin, pero naninindigan tayo na patuloy nating inuuna at talagang gino-glorify pa rin, pinaglilingkuran pa rin ng Diyos sa kabila ng lahat. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa buhay mo, sa buhay ko, upang ikaw at ako ay i-promote at pagpalain ng Diyos. Tinitingnan lang ng Diyos kung paano tayo magkukumit sa Kanya in times of difficulties, in times of sorrow, in times of trials. Ang Diyos ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Pinagmamasdan ka, pinagmamasdan tayong lahat kung paano tayo naninindigan. At kapag nakita ng Diyos na handa tayong manindigan sa kabila ng mga negative situation, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa buhay ng bawat isang tapat na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Praise God. Hallelujah. And then last point. Being committed means choosing to do it every day. Ang pagiging committed sa Diyos, ito'y araw-araw mong ginagawa. Not seasonal. Hindi lang kapag gusto mo. Hindi lang kapag ikaw ay parang pakiramdam mo, wala
wala kang problema. Kapag committed ka sa Panginoon, consistent, not seasonal. Hindi parang ningas kugon. Dapat inumpisahan mo, tatapusin mo. Ito yung tunay na committed sa Diyos. In the book of Luke chapter 9 verse 23, Jesus said, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais na maging alagad ko, limutin niya ang kanyang sarili. Pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. So makikita natin talaga, kapag tayo talaga ay tinawag ng Panginoon as a servant, as a worker of Christ Jesus, handa tayo magpasa ng krus. Araw-araw. Yun po yung cross. Yun po yung cross of submission. Cross of sacrifices. Handa tayong mamatay sa ating sarili. At handa tayo magpasa ng krus. Araw-araw. At sumunod sa Panginoon. Sabi ng Lord, kung sino mang ibig na maging alagad ko, limutin niya ang kanyang sarili. Pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya po alam niyo po yung pagiging alagad ng Panginoon, pagiging lingkod ng Diyos, pagiging magagawa ng Panginoon, meron po talagang krus na tayo ipapasanin. Kapag napagod ka sa krus na yon, nabigatan ka, nahirapan ka, bibitawan mo yon. Bakit? Kasi naramdaman mo yung pagod, yung sakit, yung hirap. Hindi mo na kayang mag-sacrifice. Kaya hindi ka na talaga makakakuhang sumunod sa Panginoon. Ang tunay na sumusunod sa Panginoon, merong pasan na krus. Pero mga kapatid, hindi habang panahon. Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, merong kang papasaning krus. May tamang duration lang ang pagpasa ng krus. Kapag yung natapos mo, yung journey mo, napasan-pasan mo yung krus, habang pinapasan mo yung krus na yun, yung mga kabigatan, yung mga kapighatian, yung mga sakit, yung mga pagkapahiya, yung minamaliit ka, pinagwiwikahan ka ng masakit na salita, pinagbibintangan ka, yan po yung pagpasan. Na habang naglilingkod ka sa kabila ng ang ginagawa mo'y para sa Panginoon, pero kabaliktaran ang iyong natatanggap na mga salita, kabaliktaran ang iyong mga nababalitaan, pero huwag kang hihinto kapatid, magpatuloy kang pasanin mo yung cross na yan sa pagsunod sa Panginoon. Merong finish line. Kamukha ng ating Panginoon. Mula doon sa Via de la Rosa na kanyang dinaanan, patungo sa paanan ng Mount of Golgotha, hanggang sa ibabaw ng Mount of Golgotha, doon ay natapos niya ang literal na pagbuhat, pagpasa ng krus na napakabigat. At doon tapos na. Naranasan niya ang sobrang sakit, sobrang kapighatian, physical, emotional, mental. But after that, pinarangalan siya ng Diyos Ama. Natapos niya ang dapat niyang tapusin. Kaya sabi niya, before he died, it is finished. Mga kapatid, pag natapos natin pasanin ang cross natin na ipinapasan sa atin ng Panginoon, at na-overcome natin ang laban natin sa gawa ng kaaway, at natapos natin ang takbuhin natin
sa harap ng Diyos. Grabe ang tatanggapin nating reward mula sa ating Panginoon. At dito pa lang sa lupa, sasabihin ko sa inyo, ipaparanasan ng Diyos ang biyaya, pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay.